Balikan natin si Steve Dailisan dahil nakadepende nga raw po sa direksyon ng hangin kung aabot ang haze dito sa Metro Manila. Alamin natin yung mga dagdag na detalye mula kay Steve. Steve. Tama ka dyan, Susan. Kaya nga na nabanggit kanina ng Pag-asa, sa ngayon merong light haze na lamang na nararanasan dito sa Metro Manila. Tinaasahan nga na hindi na raw yan madaragdagan pa, lalo na pagpasok ng hangin amihan dahil itutulak din daw ng hangin. Yung haze na yan patungo sa southernmost portion. Ang inaalam sa ngayon, Susan, etong napapabalita na 2 umanong patay dahil sa haze, pero patuloy pa rin yung biniberipika doon sa General Santos Health Office at yan daw ay nangyari nung nakarang linggo. Bagamat sinabi niya kanina ni DOH Secretary Janet Garin na wala pa naman daw nakukumpirmang kaso. Sabi ng DOH, yung pagkakasakit daw ng ilan doon sa mga kababayan natin, doon sa mga probinsya na tinamaan itong haze, ay posibleng makita yung mga sakit o karamdaman ng mga 1 hanggang 2 linggo pa kasi saka pa lamang daw nagmamanifest yung mga sintomas. Ang mabuting balita sa Cebu, unti-unti na raw bumababa itong haze at yung nararanasang haze na yan, pwede naman din daw malabanan sa pamagitan ng halimbawa kung may haze sa inyong lugar, dapat ang sabi ng DOH, manatili na lamang sa inyong mga bahay, iwasan daw yung pag-ehersisyo, lalo pa at pinaka-apektado nito, yung mga bata, lalo't mahihina yung kanilang mga baga. Gayun din yung mga may sakit, Susan, gaya halimbawa ng COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease, yung mga meron ng asthma, dapat kapag may haze sa inyong lugar, wag na raw kayong lumabas sa inyong mga bahay. Yung mga iba na hindi talaga maiiwasan na lumabas sa kanilang bahay habang may haze, di kinakailangan magsuot ng N95 mask kasi itong haze ay pinagsamang alikabok, usok at yung mga air pollutants. At ito ay napakaliit, 2.5 micrometers ang sukat nito, Susan, yung diameter, at makikita lamang siya sa microscope. At hindi daw ito nasasala nung buhok sa ating mga ilong. Kaya nga kapag dumiretso yan dun sa baga, ng sino makakalanghap nito at dumalo yan dun sa ating bloodstream o humalo sa dugo, posible raw makapagpalalayan dun sa mga kondisyon ng mga nabanggit natin na mga may karamdaman. Ang payo ng DOH ay manatili sa kanilang mga tahanan at kung sakasakali naman doon sa mga areas na pinaka-apektado ay handa rin daw silang mamahagi ng mga tinatawag na N95 mask. At sabi nga ng Pag-asa kanina doon sa ating panayam, hindi pa nila masabi kung hanggang kailan magtatagal. Kinakailangan daw talaga ng isang weather system para tuluyang magbago yung components ng atmosphere at tuluyang mawala itong haze na ito, Susan. Pero Steve, kanina sabi ni Obet para merong light haze na raw na nakita sila dito sa Metro Manila. Although hindi pa naman nila masabi kung ito ay dahil doon sa haze na nagmula dyan sa Indonesia or dyan sa nanggaling sa Buanga. So ngayon pa lang, kahit ganun bang sinasabing light haze, dapat pala yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga binanggit mo na may mga mahihina yung resistensya, may mga COPD, ganyan, magsagawa na ng mga kaukulang pag-iingat. Naku, dapat lang talaga, Susan, lalo na doon sa mga nakatatanda at saka yung mga pinakabata kasi sila yung pinaka-vulnerable nito. At lalo kung alam niyo naman na kayo may asthma, may allergy, hanggat maaari ay ingatan nyo na rin ang inyong mga sarili. Hindi naman daw masama magsuot ng N95 mask dahil nasasalat po ganito yung mga pollutants na pumapasok at ating nalalangha. Pero hindi naman din daw sana ito maging dahilan para magpanik yung ilan sa ating mga kababayan at magresulta pa doon sa pagtaas ng presyo ng mga N95 mask. Iba yung pag-iingat lamang daw ang kinakailangan gawin. At pag nakita naman na merong case doon sa inyong lugar o doon sa inyong doon sa paglabas ninyo ng inyong mga tahanan, ay agad nang pagsagawa ng precautionary measures para makaiwas ito. Ang sinabi naman sa atin, Susan, hindi naman daw nila nakikita na magkakaroon ng kahilintulad na sitwasyon dito sa Metro Manila, kagaya nung naranasan doon sa mga nabanggit nating mga lalawigan sapagkat light haze lamang daw ito at hindi na nila inaasahan nga na may madadala pa, na mahahatid pa yung iba pang matatangay pa ng hangin, yung haze sa bahaging ito, lalo pat yun nga, yung existence daw ng hangin amihan yun ay magtutulak pababa sa southernmost portion ng bansa itong haze na nararanasan ngayon sila sa mga probinsya. Maraming salamat, Steve Dailisan.